and it will be able to find the right way to resolve them. Disagreements and disputes may arise between countries due to misperceptions, diverging interests, or external interferences. Oh, ayan mga utol. Dito ay para diniin niya. So, yung mga third party na sinasabi nila o external interferences, so yung mga pakikialam ng outside, yung hindi naman kasali. So dito, palagay ko ang pinaparinggan nila ay United States of America. Kasi nga palagi nilang iginigiit yan, no? Na yung issue dito sa South China Sea at issue ng Asia ay hindi dapat pakialaman ng United States of America. Malinaw nilang sinasabi yan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ngayon mga utol ay pag-uusapan natin at sa abot ng ating makakaya ay babaklasin natin at iintindihin yung statement na binitawan ni Chinese Premier Li Qiang. Okay, yung delegado ng China na pumunta at dumalo sa ASEAN 2023 sa Jakarta, Indonesia. At doon ay parang nabanggit niya na parang nagbabanta ang China ng isang Cold War. Okay? So bago yan, panoorin muna natin itong video na kinakalap mula rin sa ating channel, no? So titingnan natin ang kanyang pahayag tapos yung mga nasusulat tungkol sa nasabing Cold War na parang sa akin palagay din at sa palagay din ng iba ay parang banta ng China. Okay mga utol, game na. While we remain steadfast in seeking common grounds based on the commonalities, we shall have nothing to fear about the differences, and it will be able to find the right way to resolve them. Disagreements and disputes may arise between countries due to misperceptions. Teka lang, no? Disagreement and disputes may arise between countries due to misperception. Teka lang, ha? So, kung para natatawa na ako agad, no? Kasi kung iisipin natin, yung pang-aagaw ba nila ng teritoryo sa atin sa Pilipinas, so hindi lamang sa Pilipinas, sa iba pa mga kapitbahay nating bansa, misperception pa ba yon? Okay? Disagreement and disputes may arise between countries due to misperception. Okay? Tama yung sinasabi niya. Pero hindi na misperception yung pang-aagaw nila ng teritoryo. Misperception pa ba yon, mga utol? Palagay nyo? Okay? Balikan natin konti. And it will be able to find the right way to resolve them. Disagreements and disputes may arise between countries due to misperceptions, diverging interests, or external interferences. Oh, ayan mga utol. Dito ay para diniin niya. So, yung mga third party na sinasabi nila o external interferences, so yung mga pakikialam ng outside, yung hindi naman kasali. So dito, palagay ko ang pinaparinggan nila ay United States of America. Kasi nga palagi nilang iginigiit yan, no? Na yung issue dito sa South China Sea at issue ng Asia ay hindi dapat pakialaman ng United States of America. Malinaw nilang sinasabi yan. So dito, palagay ko, malabo naman na iba pa, no? United States, no? Yan daw ang nagbibigay ng disputes dito sa lugar natin. Yung external interference, no? Interfere, yung mga pag-i-interfere o pakikialam ng mga labas o yung mga dayuhan, yung iba. O sa particular dito ay ang Amerika. So palagay ko tama ang aking sinasabi. So divergent interest at saka yung misperception. Nakakatawa sila no? Talagang nililinis nila. Ang tawag dito natin sa Pilipinas ay hugas kamay. Inilalayo nila, inililihis nila sa kanilang ginagawa. Tapos iba'y sasabihin nila na parang sila ay nasa maayos at palaging nasa tama. Pero sino nga ba ang nagiging dahilan ng dispute dito sa South China Sea, mga utol? Walang iba kundi sila, China. Okay? So ano sa palagay nyo? Tuloy na muna natin. Whatever the cause, it is vital to face the issues squarely, remove misunderstandings, and keep the differences in check. Facing up to the problems is a prerequisite for finding solutions, whereas an ostrich policy would only make things worse.
The most effective way to clear up misunderstandings is to strengthen exchanges and increase mutual understanding and trust through sincere communication. Yun na nga mga utol, no? So maganda yung sinasabi niya. Sabi lang yung sinasabi, no? Para lang mawala yung mga differences, maging maayos, kailangan ng understanding, trust through sincere communication. Pero, di ba nakikipag-communicate tayo? Alam ko, may nasabi si President Bongbong Marcos pagkagaling niya sa Beijing nung mag-usap sila ni President Xi Jinping na meron silang open line communication. Pero, pagkatapos ng pag-uusap na yun, mga utol, ano nangyari? Hinaras muli ang ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Sa madalit sabi, hindi sila totoo sa kanilang mga salita. Okay? So malinaw na malinaw yon. So tuloy na muna natin. O ano masasabi nyo dyan? Parang no? Nambobola lamang sila sa harap ng mga world leaders, no? Ng ASEAN. Parang pinalalabas lamang nila na handa kami makipag-ayos sa inyo. Handa kaming makipag-communicate. Handa kami dyan para maging maayos tayo. Pero taliwas yon sa kanilang mga ginagawa. Kasi kung totoo sila, mga utol, hindi nila aagawin yung mga teritoryo. Oy, sige, teritoryo nyo yan, igagalang namin dahil magkakaibigan tayo. Dahil ayaw namin magkaroon tayo ng misunderstanding. Gusto namin harmonious tayo. Maging maayos yung pagiging magkakaibigan natin mga bansa. Ganon yung tama nilang ginagawa. Hindi yung mga salita lamang na ganito. Kaya ako, nahihirapang maniwala sa kanila. Sa totoo hindi na ako naniniwala. Kayo mga utol. Okay? So, paki-comment na lang yan. Tuloy na muna natin. Mamaya, check natin yung report tungkol dito, mga utol, sa Cold War. Antayin lang natin yung sinabi niya. To keep differences under control, what is essential now is to oppose picking sides, oppose bloc confrontation, and oppose a new Cold War. Oppose new Cold War. Talaga naman, palagay ko may Cold War na, mga utol. Okay, may Cold War na nangyayari. Ano nga ba yung Cold War? Yung parang meron ng iringan, may birahan na sa pagitan ng mga nasyon, pero hindi nito nabe-break yung diplomatic relation. Okay? Wala pang kumbaga wala talagang direktang birahan. Pero sa totoo lang, nag-iiringan na. Yun po yung Cold War. Yung nangyari sa Soviet Union at NATO pagkatapos ng World War, 'di ba? Tuloy-tuloy 'yon, mga utol, Cold War 'yon. Okay? Tapos birahan sila sa iba't ibang bansa. Ganun pagkakaintindi ko sa Cold War. Okay? So basahin natin itong report mula sa Manila Times, mga utol. China warns versus new Cold War. Okay, ito yung September 7 lamang nilabas. So basahin lang natin. China's premier said on Wednesday, major power must keep their differences under control and avoid a new Cold War. In a thinly veiled reference to Washington as top Asian and US official gathered for talks in Indonesia. So kasi dumating doon sa ASEAN yung Vice President na si Harris, US Vice President. Okay mga utol, Beijing has expressed concern about US blocs forming on its doorstep while facing dispute with other powers in the region over the South China Sea and other issues. So talagang pilit iginigiit. Napanood nyo naman yung pahayag niya ng statement ng Chinese Premier na si Li Qiang na iginigiit talaga ng China. Palagi nilang pinalalabas na yung Amerika, yung external interference nga na pakikialam ng third party ng Amerika sa South China Sea, sa issue dito sa South China Sea, ang nagiging dahilan kung bakit hindi nare-resolbahan ang issue natin dito. Yun yung ginigiit nila, mga utol. At palagay nyo ba ay tama yon? O palagay ninyo, sa aking palagay, kung wala ang interference ng Amerika dito sa issue natin sa China, issue dito sa South China Sea, matagal na tayong winalang yan, yung mga yan. Binira, kita mo na, binubuli tayo, hinaharas tayo. Lalo na kung wala ang Amerika na handang sumaklolo sa atin, pag yan ay umalis o pinabayaan, sige nga pabayaan namin kayo, sasakupin yan tayo, sasakupin yan lahat ng magustuhan nilang sakupin. And worst comes to worst, sasakupin yan ang Pilipinas. Yun ang aking palagay.
So anong sa tingin nyo? Hindi na to yung usapin ng no? Ng alam naman natin na may agenda din ng Amerika, 'di ba? Para mapanatili nila ang kanilang global dominance. Pero hindi naman tayo inaagawan ng teritoryo. Etong China, inaagawan tayo ng teritoryo. Ano masasabi nyo? Okay, itong sabi niya, no? Disagreement and disputes may arise between countries due to misperception, yung kanina kong pinaliwanag, diverging interest and external interferences. So yan yung patama niya sa United States, no? Li Qiang said at the start of ASEAN Plus 3 meeting with Japan and South Korea in Jakarta. Okay? To keep differences under control, what is essential now is oppose picking side. Okay? Kontrahin daw yung pagkampi-kampihan, no? To oppose black confrontation and oppose a new Cold War. Pero parang nagsisimula na o magsisimula na ang Cold War talaga. So tama yung yung sinasabi niya. So pero ang pinalalabas nitong statement na to dapat tayo yung magkampihan dito sa Asia. Tablahin natin yung western influence, yung United States. Sa amin kayo kumampi. Kaya nang naiintindihan ko rito yung kung if you're going to read between the lines, 'di ba? Parang ganon. Okay? So US Vice President Kamala Harris is attending in place of President Joe Biden while Lee is taking part instead of President Xi Jinping. His comments came after Chinese Defense Minister Li Shangfu in June warned against establishing NATO-like alliance in Asia-Pacific region, calling for inclusive cooperation instead of small clique in Shangri-La Dialogue in Singapore. Okay mga utol? So, paulit-ulit lamang naman ang kanilang mga statement nitong China na ito ang pinalalabas nila, ira-wrap up na natin. Kaya nagkakagulo ang mga nasyon sa Southeast Asia o sa South China Sea, ito dito sa Asia, ay dahil sa pakikialam ng United States. Yun ang ginigiit nila. Pero at the same time, iginigiit nila na yung 90% ng South China Sea, di ba naglabas sila ng bagong mapa na nagsasabing halos kanila yung buong 90% ng South China Sea na wala silang pakialam. Naglabas rin sila ng statement, wala silang pakialam doon sa inilabas ng UNCLOS dahil kanila yun yung ginigiit nila. Hindi naman papayag yung mga bansang naaatraso nila, partikular ang Pilipinas. Okay, dito sa lagay natin, hindi tayo papayag na ibigay na lang natin kusa sa kanila yung inaangkay nilang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kayo ba ay papayag? Okay? So yun, dialogue pa rin ang pinakamagandang naiisip na paraan ng mga nasyon na kasama dito sa issue na to. Okay? Para hindi nga mauwi sa digmaan. Pero uulitin ko lamang, yung pakikialam di umano ng US, isa yan sa dahilan kung bakit hindi natutuloy nitong China kung ano mang masamang pinaplano nila. So ayun mga utol, medyo mahaba to, undermine peace. Okay, pero pakinggan na lang natin itong pahayag niya, no? Balikan natin konti. Oppose bloc confrontation and oppose a new Cold War. New Cold War. And to ensure that disagreements and disputes among countries are properly handled. Our meeting and discussion here are actually a concrete action in seeking common ground and resolving differences. We need to bear in mind the larger interest of peace and development in Asia, approach the commonalities and differences between countries in the right way, and make the foundation of APD cooperation even stronger. We should work in concert to meet various types of risks and challenges, promote development, prosperity, and stability of our region, and build an Asian community with a shared future. That concludes my opening remarks. Pero sa totoo lang mga utol maganda yung sinasabi nila di ba? May inganyo ka Ngunit nalalayo tayo doon sa isyong nangaagaw sila ng teritoryo na may teritoryo. Napakarami na nating teritoryo ang nilagyan nila at inaagaw nila hanggang ngayon. Nilagyan nila ng artificial island. Mga teritoryo natin yon. Tapos inaagaw, pilit pa rin nilang inaagaw. Scarborough Shoal, to name some lamang, no? Etong Ayungin Shoal, Kalayaan, yung ilang part ng Kalayaan Island.
O ilang part ng Spratly Island na pag-aari ng Pilipinas. Okay? Ilan lamang yun sa mga inaagaw nila. Papayag ka, maniniwala lamang ako dyan sa mga statement nila na harmonious, peaceful, gusto niya mag-prosper tayo sabay-sabay, maging maayos tayo dito, maging stable tayo, yung samahan natin ay maging maayos dito sa neighboring countries natin sa Asia. Kung maniniwala lamang ako dyan sa mga statement na yan, kung bibitawan nila yung pangaangkin nila ng teritoryo sa atin. Okay? Igagalang nila ang ating soberanya. Igagalang nila yung maritime rights ng bawat bansang inaagawan nila ng teritoryo. Doon lamang ako maniniwala sa mga sinasabi nitong mga to. Pero other than that, kung hindi nila bibitawan yung mga yan, hanggang ganyan na lamang ang kaya nila. Ano sa palagay nyo, hindi nila dapat mahimok ang ating gobyerno na sumang-ayon sa mga kagustuhan nila dahil inaagawan nila tayo ng teritoryo. Ibalik muna nila ang teritoryo natin, doon meron tayong peaceful negotiation. Pero other than that, hindi po dapat maniwala ang mga Pinoy sa mga sinasabi nitong Chinese government na ito. Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles, si behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Napakaganda nitong topic na to, no? Para nagte-threaten na sila, no? At yung pag-threat nila ay itinuturo pa nila. Tinuturo pa nila sa ibang bansa. So, paki-comment na lang ang inyong opinion, mga utol. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.